Salamat sa Panginoon din sa kalayaan na tayo ay makakarinig ng Kanyang salita. Buksan natin ang ating mga Biblia or kung pwede ninyo ako sabayan sa screen. Babasahin natin yung mga taga-Colossus. Colossians chapter 3 verses 1 to 4. At babasahin ko po ito mula sa Mabuting Balita, Tagalog version ng Bible. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Sa umagang ito, I want to talk to you about, pinamagatan natin yung ating pong mensahe sa umagang ito, that you were created for eternity. Alam niyo, isa sa mga bagay na sa tingin ko, lalong-lalo na siguro sa ating kapanahunan sa ngayon, isa sa mga bagay na ginagamit ng kaaway o trick or kasinungalingan ng kaaway, pandaraya sa mga tao sa ngayon, ay yung isipin lamang na ang buhay ay hanggang dito lang. Para bang life is all that there is. Para bang wala nang eternity, walang buhay sa walang hanggan. Ipamuhay na lamang natin ang buhay na nandito sa ngayon. One of the trick, the lies of the enemy is to make people believe that life on earth is all that there is, that there is no such thing as eternity. At kung meron man, walang nakakaalam. Sinong nakakaalam? Subalit pinatutunayan sa atin ng Biblia ang lahat ng ito na yung mga kaisipang iyon ay mali. At ang Biblia ay punong-puno ng pagpapaalala sa atin na ang buhay sa mundong ito ay hindi lamang hanggang dito. Meron tayong choice na ang ating pong kaisipan ay hubugin ng makalangit na bagay. Katulad ng ating mga binasa kanina. Amen. Set your minds on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Magbibigay lamang ako ng 3 puntos sa umagang ito, and then siguro ay challenge at the end. But 3 puntos lamang ang ibibigay ko sa bawat isa sa atin. Kahit na sa mga mananampalataya sa ngayon ay parang nawawalan tayo ng apoy, passion sa pamumuhay sa mga eternal, na kahit na tayo, alam natin ng mga mananampalataya tayo, marami na tayong dinaanan, pinakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa atin. Subalit kung hindi tayo mag-iingat sa ating kaisipan, ay para bang mai-stuck na lamang ang isip natin dito sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, sa mundo na ating ginagalawan. And then nawawala natin yung eternal. Pag nawala natin ang vision or perspective of the eternal, nawawala din natin yung passion. Nawawalan tayo ng apoy sa ating paglilingkod, halimbawa. O kahit sa ating pananampalataya na lamang. Na parang minsan ay parang ang dati mong mga pinanampalatayanan na talagang ipaglalaban mo, you're passionate about, is ngayon is parang nagtatanong ka na. Because we have lost our passion to live for the eternal things of God. Let's go to point number 1. Number 1 is you bear the image of the Eternal One. And you are eternal. Ang bawat isa sa atin, ang bawat isa, every human being, ang bawat isang tao ay nilikha. We bear the image of the Eternal One. And we are an eternal being. Genesis chapter 1, verse 26 to 27, Then God said, ang sabi ng salita ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos, Then God said, Let us make man in our image. Likhain natin ang tao, sabi ng Diyos, ayon sa ating wangis. So maliwanag dyan, I think this is worthy of repetition. Alam ko naman na medyo kahit bata ay naiintindihan ito. Subalit tayo ay hindi
nagmula sa unggoy. Tayo ay merong manlilikha. Tayo ay hindi lumabas sa mundong ito na putok lamang sa buho ang tawag. Hindi lamang tayo nakuha sa loob ng kawayan. God is the creator of all things. Ang mundong ito at ang lahat ng bagay sa mundong ito ay merong manlilikha. At ikaw ay merong manlilikha. At kung paano ka nilikha ng Diyos, paano tayo nilikha, tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Then God said, let us make man, human being, according to our image. Kung babasahin natin yan sa NIRV or New International Reader's Version, then God said, let us make human beings so that they are like us. Itong katawang ito, ang tawag ng Biblia ay panahanan lamang. The real you lives inside this physical body. Ang tunay na ikaw ay nakatira dito sa katawang ito. Amen. Nasa loob, you are a spirit. You have a soul. Ikaw ay isang espiritu because you were created in the image and in the likeness of God. You are a spirit being. But we have a soul. Meron tayong soul. Mind, will, and emotion. Amen. This body is a tent. This body is, itong katawang ito ay parang isang tent o para ding isang vehicle na tinatawag. Isang kabayo na nasasakyan mo habang ikaw ay nasa mundong ito. So, pagpalagay natin, halimbawa, ang bawat isa sa atin ay merong mensahe. You have a message. Then, this body is your vehicle. So, meron kang mensahe, itong katawang ito ay parang vehicle mo lamang, sakayan mo. Na para kung saan ka pumunta, Palawan halimbawa, Bacolod, saan ka pumunta, ang katawang ito ay magta-travel at doon mo ibahayag ang iyong mensahe. Pero kapag itong katawang ito ay nawala na, merong ka mang mensahe, wala ka ng sasakyan. Hindi ka na makakapaghayag. Kaya kailangan nating ingatan yung katawan. Alagaan ang katawan. Amen. Kasi kapag ikaw ay merong kang mensahe mula sa Panginoon, mangangaral ka, may pagkatawag ang bawat isa sa atin, hindi po ba? Tatawagin ka ng Panginoon ng mangaral. Ipangaral mo si Kristo doon sa Bacolod, sa Iloilo, sa Panay, sa Rizal, sa Tipolo, sa Palawan. Pero hindi ka makapunta kasi may sakit ka. O think about this, our spiritual need, yung awareness natin, sense of justice and longing for permanence, all point to our eternal design. Yung ating need, spiritual need. Nabanggit ko na ito somewhere sa way back. Na every human being has both the potential and the need for fellowship with God. Ang bawat tao ay merong pangangailangan sa loob niya. Pangangailangan ng someone na hindi lamang someone from earth ang mag-fulfill, kundi someone, he is yung creator niya. Merong void sa puso ng bawat isang tao. Merong butas. Sa puso ng bawat isang nilalang may butas na kailangang punuan ng someone. Si Christ ang magpupuno. Hindi sino man sa mundo ang magpupuno. Kaya akala natin, meron tayong spiritual na pangangailangan. Minsan hindi naintindihan ng tao. Basta meron siyang pangangailangan. Akala niya, itong pangangailangan na ito ay makakamtan niya kapag siya ay magkaroon ng boyfriend, girlfriend, o asawa. Not so. Sa buhay natin, kapag nakakakita ka halimbawa ng tao na minamaltrato, nakakaramdam ka, sense of injustice. Dapat hindi mo ginagawa yan, bro. Amen. Na gusto mo nga, tumayo ka, hindi po ba? Para pagtanggol mo yung tao. What is that? Ano yun? Yun ay sense of injustice sa puso natin. Amen. Na nagsasabi na tayo ay an eternal being that we're created. Nilikha tayo, kawangis ng Diyos. Na may sumisigaw sa puso natin ng injustice. Ano pa? Longing for permanence na tinatawag.
Amen. At ang kamatayan sa atin, hindi po ba masakit? Why? Why is that? Bakit masakit yung kamatayan? Because we long for permanence. Ito ay nagpapatunay that we are an eternal being. Amen. So, let us reframe. I-reframe natin ang our sense of identity, not by temporary titles or roles, but as bearers of God's image, having eternal worth. You are created in the image of God. Amen. And you are an eternal being. Doon mo hubugin at i-frame yung identity mo. Hindi sa titles, hindi sa roles, hindi sa achievements sa mundong ito. Amen. Doon mo tingnan ang sarili mo that I am created in the image and in the likeness of God. I am valuable in the sight of God. I am an eternal being. Amen. Point number 2. Earthly life is temporary. Temporary ang buhay sa mundo. Earthly life is temporary but with eternal significance. So mahalaga din na makita natin mga kapatid that hindi ka lamang that you are not only that you bear the image of the eternal one and that you are an eternal being, but you have to realize and you have to know that earthly life is temporary. Temporary lang ang buhay na ito, subalit meron siyang eternal na significant. Breakdown natin sa dalawa. Earthly life is temporary. Ang buhay sa mundo, temporal lang ito. So tingnan natin, James chapter 4, verse number 13 to 14. Magsiparito kayo ngayon. Kayong mga nagsasabi na ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mga ngalakal at magtutubo. 14. Kayo ngang hindi nalalaman ang mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Ipinapakita ng talatang ito na ang buhay sa mundo ay parang maikli lang. Parang usok. Psalms chapter 90 verse number 10. The number of our days, the days of our lives are 70 years. If by reason of strength they are 80, yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and fly away. So, ang buhay daw ng tao ay 70 years or 80 kung malakas siya. O iba, umaabot ng 90, 100. Pero ang pagmamalaki ng katawang ito o ng buhay ng ito ay wala. Hindi mo siya may pagmamalaki. Kasi mawawala ito. Soon, cut off. Life on earth is temporary. Ma-realize natin na ang buhay sa mundong ito, huwag mong ipagmalaki. Maikli lang yan. Life on earth is temporary. Pero meron itong eternal na significance. So, yun yung dapat nating maintindihan. Dapat mong makita, maikli lang ang buhay mo, pero may eternal na significant ito. 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Ang bawat isa sa atin, haharap sa judgment seat of Christ. Bawat isa. We must all appear before the judgment seat of Christ that each one may receive the things done in the body. Haharap. Bakit tayo haharap? Sa judgment seat of Christ. Ang tawag dyan, the bema seat of Christ. Bawat isa sa atin haharap. Upang tanggapin natin ang lahat ng ating nararapat sa atin. Lahat ng naaayon sa ating ginawa habang nasa katawan pa na ito. So, ibig sabihin, life on earth is temporary. Right? Maikli. Pero pagdating ng ikaw ay wala na sa katawang ito, haharap ka sa Panginoon at ipagsusulit mo kung ano ang ginawa mo nang naroon ka pa sa katawang ito, 50 man, 60, 70, or 80 years man. Alam mo niyo ang judgment. Judgment is not always, minsan natatakot tayo doon sa judgment, hindi po ba? Judgment simply means harvest. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, ang judgment mo ay mabuti. Pagka ikaw ay gumawa ng masama, ang judgment mo ay masama. So harap tayo sa harapan ng Panginoon, i-judge tayo or pagbabasihan kung ano ang ginawa natin nung nasa katawan ka pa.
Kung ikaw ay ginawa mo ang mabuti, then makakatanggap ka ng mabuti. Kung gumawa ka ng masawa, then loss. We will suffer loss. Ang tawag doon. Mawawala mo yung dapat na nasa iyo. Loss. Pagka mabuti ang ginawa mo, according to what the Word of God says, na dapat natin gawin while in this body, you will receive a reward. Hindi ko napapakalaliman pa, but the Bible also talks about rewards. So tatanggapin mo yung reward. Halimbawa, nung graduation. Nung graduation, hindi po ba? Tuwang-tuwa ang mga magulang kapag ang bata ay aakyat sa stage at sinasabing, with honors. Di ba tuwang-tuwa ang magulang, lalo na kapag with high honor. Top ganito, si ganito, ganito. Ang dami. Mapaproud ka bilang magulang, hindi po ba? At doon natin, madalas, kapag estudyante ka, doon mo na marirealize ang panghihinayang mo sa graduation mo. Kapag ikaw ay nasa, halimbawa, nag-aaral ka pa, hindi mo pa na-realize yan. Petics ka, hindi ka mag-aaral na mabuti, wala kang pakialam. Pero pagdating sa araw na yon, sa graduation, doon mo lang marirealize. Right? Kasi pararangalan ang dapat maparangalan. At kapag ikaw ay hindi naparangalan, makakaramdam ka ng sayang. Manghihinayang ka. Amen. Ang buhay ay ganyan din. Hindi pa natin na-realize sa ngayon. Kasi ginagawa lang natin kung anong gusto natin gawin. But the Bible clearly speaks of the bema seat of Christ. So wag na nating paguluhin ang theology. Wag ninyong linlangin ang inyong sarili. Kung ang ninanasa ng laman ang inyong sinusunod o sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na Espiritu ang sinusunod ng isang tao, na-lead siya ng Holy Spirit, tatanggap siya mula sa Espiritu ng buhay na walang hanggan. Pangatlong point natin, your destination shapes your direction. Or, I should say, dadagdagan ko ng konti your destination determines your preparation and eventually shapes your direction. Ang destination mo ang nagiging basihan ng preparation mo. At siya ding naghumuhubog doon sa direction mo. Papaliwanag ko sa inyo. Halimbawa, kung pupunta ka ng Tagaytay o Baguio, for example. Pupunta ka ng Baguio. Dahil ang destination mo ay Baguio, magiging basihan mo sa paghahanda yung destination mo. So, ibig sabihin, maglalagay ka sa bag mo ng mga damit pang Baguio. Sweater. Kasi, destination mo, Baguio. Malamig. Maghahanda ka. Amen. Kapag halimbawa, alam mo na pupunta kayong Baguio, tapos hindi ka nagdala ng sweater, ng panlamig, halimbawa, o ano pa mang bagay according to this destination mo, hindi maayos yung preparasyon mo. Ay ibig sabihin, hindi ka matalinong manlalakbay. Amen. Kasi ang destination mo, huhubog ito o magiging basihan ito ng iyong paghahanda. At the same time, kung pupunta ka ng Baguio, mag-shape din ito ng iyong direksyon. Ibig sabihin, naghanda ka ng mga panlamig. Hindi ka nagpunta ng Pasao. Panorte ka. Kasi nando doon yung Baguio. Hindi ka pupuntang South. Your destination will determine your preparation and will shape your direction. Ang tanong ko sa inyo, saan ka papunta? Kasi yun ang magiging basihan mo sa paghahanda mo. No, honestly, ito real talk. Saan ka papunta? Ang buhay mo saan papunta? Kasi kung ano ang papuntahan mo sa langit, maghahanda ka. Na pagpupuntahan mo, langit. Paghahandaan mo, yung sinasabi ng Panginoon, na pagharap mo sa Panginoon, sabihin ng Panginoon sa'yo, well done. Real talk. Alam mo ba ang destinasyon mo? Dalawa lang ang destinasyon ng tao kapag namatay. Halimbawa ako, ang bawat tao, kapag tayo ay namatay, dalawa lang ang destinasyon, langit o impyerno.
Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin, tinanggap mo si Kristo Jesus at secure ka sa destiny mo. Saan ka pupunta? Dapat tiyak mo. Siguro basahin natin 11 to 13. Basahin natin na sabay-sabay. Ready? Read. At ito ang patotoo. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito ay makakamtan saan? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Sa verse 13, isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, anong tawag dyan? You can be assured of your salvation right now. Ang perspektibo natin, our eternal perspective should guide our daily habits. Kung saan ka papunta, yung destination mo, dapat yun yung ginagawa nating mga habits sa bawat araw. Amen? Yung ating priorities, yung ating goals. Kung tagalangit ka, mamuhay tayo ng makalangit sa lupa. Amen. Kung namumuhay ka man ng hindi, ito na yung panahon para mag-adjust tayo ng priority natin. Amen? Narito pa po ba kayo? Amen. Philippians chapter 3, verse number 20 to 21, for our citizenship is in heaven. Masabihin na po natin, my citizenship is in heaven. So, ikaw ngayon ay dual citizen na. Right? Mayroon kang dual citizenship. Isa kang Pilipino, and at the same time, you are citizen of heaven. Colossians chapter 3, verse 1 to 5. Ito yung binasa natin kanina. If then you were raised with Christ, kayo nga ba'y binuhay na maguli? Na-raised kay Kristo? If then you were raised with Christ, seek those things which are above, which Christ is sitting on the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died. Patay ka na sa totoo lang. Nung namatay si Kristo, namatay ka. Nung binuhay si Kristo, nabuhay ka. Meron ka ng bagong buhay. Yun dapat ang tingin natin sa buhay. And your life, ang buhay mo ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Nasaan ang buhay mo? Nakatago? Na kay Kristo. Nasaan ang buhay na ito? Nasa Diyos. Nakatago pa. Right? Right? When Christ, kapag nahayag na si Kristo, when Christ who is your life appears, so kapag nahayag na siya, ibig sabihin pag dumating na siya, makikita na natin siya sa alapaap. Nakita na ng lahat. Right? You will also appear with Him in glory. Makikita ka din, kaya kukunin ka. Pag nahayag si Jesus, kasi ang buhay mo ay naando doon, amen, mahayag ka, i-rapture ka. At in the twinkling of an eye, we will all be changed. Boom! Nando doon, masasalubong mo ang ating Panginoong Jesus. Papalitan ka ng glorified body. Bakit ka papalitan ng glorified body? Kasi ito, ang katawang ito ay mortal. Alabok, babalik sa alabok. Kaya ka papalitan ng isang katawan na makalangit. Kasi itong katawang ito ay hindi makakapasok sa langit. Matutunaw. Sa kaluwalhatian ng Diyos, papalitan ka ng isang katawan na panglangit. Nakakatagal sa langit. Amen. That is our living hope. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon sa John chapter 14, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. But I tell you, I will prepare a place for you. And if I have prepared a place for you, then I will come back. Yun, yung sinasabi nating rapture. And I will come back and receive you unto myself. So that where I am, there you may be also. Hallelujah. Anong klase ng destinasyon meron tayo?
Hallelujah, kay Kristo Jesus. A glorious destiny in Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ituloy ko lang yung sumunod na verse, kaya sa verse 5, ganito dapat na pamumuhay kasi makalangit tayo. Therefore, put to death your members which are of the earth. Sa katawang ito, yung mga desire niya nasa fornication, uncleanness, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. Kaya iwaksin na ninyo. Alisin ninyo. So hindi lang ang hulugan mga kapatid na kapag hindi mo na iwaksin, hindi ka papunta sa langit. Again, ang basihan sa pagpunta sa langit, dugo lamang ni Kristo. Amen? Pero pagdating mo doon, we will appear. For all of us must appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for things done according to the body, whether good or bad. So ligtas, kaya sinasabi ni Paul, kapag tayo halimbawa namuhay lang na para ka lang Kristiyano at hindi mo ipinamuhay ayon sa purpose mo, maliligtas ka. Pero palang tumawid ka lang sa apoy, wala kang rewards. Because what you do in this body will determine your eternity. Amen? And I pray na mamumuhay tayo sa mundong ito. Na mamumuhay tayo ayon sa ating destinasyon. Amen? Live for what lasts. You were created for eternity. Walk in purpose. Sow into heaven. Let not just live today in mind.